Makakusap natin si Surigao del Norte Governor Robert Lyndon Barbers. Magandang gabi, Governor, at thank you for joining us tonight. Good evening, sir. Yes, magandang gabi sa inyo, Ed and Mayan. Good evening po. Yes, sir. Sir, well, actually, kahit naman po kami, we would hesitate to call any group cult kasi, you know, one man's cult is probably another man's religion. Pero as far as you are concerned, Correct. Governor, ano po ba yung pagkakaalam ninyo dito sa nature ng grupong ito? Well, ang pagkakaalam ko at sa pagkakakilala ko sa grupo ng tinatawag na Socorro Bayanihan Services Incorporated, isa po itong people's organization. Mm-hmm. And this is registered sa SEC, no, as an organization. Okay. And wala pong iba silang ginagawa sa pagkakaalam natin, kundi mismo po yung sa pangalan nila na bayanihan. Ika nga nagtutulungan, no? They are considered a farmers group. Okay. So meron pong legal identity itong grupong ito, in other words. Yes, they are registered sa SEC, no? As Socorro Bayanihan Services Incorporated. Okay. Kung pagbabasehan po kasi natin, Sir Governor, yung privilege speech ni Senator Risa Hontiveros, detalyado yung reklamo doon na may mga child abuse na nangyayari sa loob di umano nitong organisasyon na ito. Mga bata yung biktima. Kayo po ba nakatanggap ng reklamo sa inyong Kapitolyo laban dito sa Socorro Bayanihan? Yes, Mayan. Actually, bago pa lumabas yung privilege speech ni Senator Hontiveros, meron na po tayong ginawang aksyon ng provincial government po, no? In fact, all these things started early part of this year, around April, no? Around April, na meron pong isang dating provincial government employee na happens to be a member of this Bayanihan group, no? So, nagreklamo siya sa aking tanggapan dahil po sa pangyayari na sabi nga po niya, according doon sa victim, I would rather say alleged victim, no, na bumaba po siya ng bundok para maghanap ng trabaho and maghanap buhay kasi nga daw po mahirap ang kanilang buhay doon sa Sitio Kapsyan. And to make the long story short, nung bumalik po siya pag-akyat sa bundok ulit, hindi na po siya pinapasok. Dahil po yung husband niya naiwan doon, gusto niya pong kunin. Okay. At sinabihan po siya na hindi ka na pwedeng pumasok at saka wala ka ng asawa dahil yung asawa mo kinasal na sa iba. Yung mga arranged marriage, so sir. doon po nagsimula yung reklamo. Okay. And meron din pong mga iba na ika nga kung tawagin, mga naka-iskapo, nakatakas, no? Na bumaba po sa bayan. Opo. Na mga minors and adults, no? Na yun po ni-rescue po namin. That was around latter part of April 2023, no? Which also triggered the provincial government na nag-issue po ako ng executive order. Okay. No, creating an interagency task force to investigate the alleged complaint of the alleged victims na meron pong human rights violation. Okay. Gov, puntahan ko. Okay, so malinaw na may reklamong nakakarating sa inyo. Puntahan ko lang po kasi may isa pang seryosong reklamo na ginagamit daw nitong grupong ito yung kalahati or porsyento ng 4-piece ayuda. Ang sinasabi ng DSWD, sir, nag-extend na sila ng help para imbestigahan, pero devolve daw kasi yung powers sa inyo dyan, sa pamimigay ng 4-piece. So, may ginagawa ho ba kayo para malaman kung ginagamit ho yung 4-piece ng mga kababayan natin dyan, nitong organisasyon na ito? Actually, yes, may under sa LGU ng Socorro yan, sa Municipality of Socorro, no? So, right now, because of that new information, we are conducting also our own investigation to that matter, no? Kasi yung task force po na create natin was investigating on the possible violation of human rights. No po? So, yan pong mga bagong information na natanggap natin, especially based on the privilege speech of the Honorable Senator Hontiveros, atin pong agad inaksyonan. Kasi po talaga yung task force was focused
in investigating the alleged claim of the victims na there was violation of human rights. And in fact nga po, no, just for the information po natin, naipasa na po ang kaso sa korte. So it was the National Bureau of NBI investigation at there was probable cause found by the Fiscal's Office. So nasa korte na po yung kaso. Okay. Well, Gob, sabi nga ninyo, based dun sa investigation ng task force, meron na pong naisampa sa korte. Pero I'm just wondering if there is, if the provincial government or the authorities see any need, only if you see any need, to look into the other activities of the group to see if there are other members who might be involuntary members of the group. I mean, you know, if you know what I mean, na kung meron kailangang i-rescue. Oo. Actually, ngayon, because of the privileged speech also of Senator Hontiveros, we immediately called for an emergency meeting ng task force, no, to conduct thorough investigation with the additional information that we got galing po doon sa kanyang privileged speech, no, para po talaga malaman natin kung ano po talaga ang mga nangyayari. Kasi po itong mga reklamo na inakyat po sa korte, this happened early June 1st, if I'm not mistaken, of this year. No? So kung meron pong mga bagong information ganyan, of course, it is the duty and responsibility of the task force na amin pong siyasatin at amin pong imbestigahan. Kasi po ang aming pong number one concern dito is yung to uphold po talaga yung yung human rights, and definitely we would not tolerate this kind of any form of abuse and exploitation kung meron nga. But then again, it's not the duty and responsibility of the provincial government po ang mag-decide sa kaso. Yes, sir. Kasi po nasa korte na nga po. Opo. Yes, sir. Yes, sir. We understand, sir. In the end naman, people are free to believe what they want to believe so long as there's no violation of civil or political rights or the revised penal code. Yes. Okay. Oo. But definitely, Ed, ayaw natin lang ganyan di ba? Kasi alam mo pag sinabing, yun nga, gaya lang sabi mo kanina, Ed, yung sinabi mong kulto, it is not for us to say na ang isang organization ba kulto or hindi, di ba? Yes, sir. Ano po ang tamang ahensya ang magdedeklara sa isang grupo, o ano bang simbahan ang magdedeklara sa isang grupo na isang kulto? Okay. Maraming salamat. Pero Yes, sir. continuous po naman yung aming pag-iimbestiga kung ano-ano man pong mga bagong information na aming natatanggap sa aming opisina at sa task force. And we are closely coordinating with the local task force ng munisipyo ng Socorro po. Okay. Yes, sir. We will keep in touch, Governor. Maraming salamat, Governor Robert Lyndon Barbers. Thank you po. Good evening, sir. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.